Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys, gagawa tayo ng pumpkin cheesecake. Ayan. First time kong gumawa nito guys. Pero mukhang madali lang siya, so itry natin. So meron ako ditong kalabasa. Yung kalabasa na to guys is yung Japanese pumpkin siya. So, alam niyo naman ang Japanese pumpkin guys is matamis siya. So, ayan, binalatan ko siya guys. And then, ni-microwave ko lang siya ng 4 minutes para hindi siya mag-moist. Dry na dry siya. So, ito yung mga ingredients natin. 2 eggs. Yung 2 eggs natin, dalawa lang yan guys. Pero pag crack ko, dalawa yung egg yolks niya. So, naging 3 egg yolks niya. So, ayan ang sugar. Sugar ko guys is yung powdered sugar siya. Gagamit tayo ng powdered sugar. And, gagamit din ako ng yogurt. Instead of heavy cream guys, nag-substitute ako ng yogurt para more healthy siya. Healthy. Hindi siya masyadong matamis. So, ayan is 1 tablespoon ng flour and 1 tablespoon ng ano yun? 1 tablespoon ng vanilla and honey. Tsaka, of course, may cream cheese tayo, guys. So, ayan yung ating pumpkin. I-blender lang natin siya. I-blender. No, i-mash. Mash natin siya. Pero gagamitan ko siya ng electric para mamash na mabuti. So, ayan ang ating mga ingredients, guys. Actually, ngayon lang ako magta-try nito kasi parang na-curious ako, madali lang siyang gawin. So, ito, nag-prepare na rin ako ng baking pan natin dito na nilagyan ko rin siya ng parchment paper or baking cake, paper cake. So, ayan na. Pwede na tayong mag-start. Gamitin natin siya ng electric whisker para mas ma-mix natin siyang mabuti. So, napakasimple lang naman siyang gawin guys kung tutusin. Kaya lang medyo na-strict ako sa measurement ng mga bawat ingredients. So, sa talagang sinunod ko yung tamang exact amount ng bawat ingredients natin. So, kailangan kong gumamit ng timbangan talaga. So, lahat yan guys is may timbang. So, ilagay ko na lang sa comment section guys. Diyan sa direction kung ang tamang amount ng bawat ingredients para makuha natin yung tamang texture ng gagawin nating cake. So, ayan. Imamash na natin yung ating tawag nila dyan sa Japan? Kabutsuka pumpkin yan. Japanese pumpkin. So, inad ko na yung yogurt and yung egg natin. Nilagay ko na lang din yung extra egg yolks instead of dalawa lang dapat yan. So, nilagay ko na lang din. Sayang naman. Yan, i-mix lang natin yan, guys. So, ganyan lang ang procedure niya, guys. Parang, unti-unti lang natin i-mix ang mga ingredients niya isa-isa. Mix well lang natin siya.
Then, pag na-mix na naman, another ingredients na naman siya guys. Para ma-combine lahat ng mga ingredients niya. So, ayan na yung cream cheese na ilagay ko. Parang cream cheese is parang 200 mg. Kasi yung isang buo is parang 250. So, binawasan ko lang siya. Lagyan natin ang vanilla guys and all-purpose flour. And then, sunod natin ang vanilla essence. And then, yung 1 tablespoon ng flour. Ang flour niya guys is super konti lang. Ano lang siya. Isang kutsarang cake flour or all-purpose flour lang siya. So, ganun lang ka-konti yung flour na guys. Na-combine na natin lahat ng ingredients niya. So, i-transfer na natin. So, ayan na siya. Na-mix na siya. Pwede na natin siya i-transfer sa baking pan natin guys. So, ayan, binagsak-bagsak mo lang yan para maalis yung mga bubbles niya. So, ayan, ready na rin yung oven ko guys is na-preheat ko na yan ng 180 degrees Celsius bago ko ilagay yung i-bake natin. So, ayan na siya. Let's bake for 40 to 45 minutes lang daw siya guys. So, yan. Charan! Ito na siya, guys. I think, guys, is nasobrahan siya ng bake. Yung oras, siguro mga 30 to 35 minutes lang siguro ang dapat. Kasi tingnan nyo yung upper layer niya is parang na-toasted na siya. So, hindi ko rin kasi chinek nung agad. Kaya, inintay ko talaga yung 45 minutes kasi nag-alarm ako. May ginawa ako. So, after ng 45 minutes, saka ko lang siya talaga chinek. So, ayan na yung kinalabasan. And then, after nun guys, na-ref natin siya ng mga 3 hours to 5 hours. Ito na yung kinalabasan niya guys. So, almost perfect naman sana siya guys. Sana. Almost perfect. Kasi, okay yung texture niya. Sobrang smooth ang texture niya. And, nandun pa malasan mo yung pumpkin taste niya. So, ayan yung result niya guys. Almost perfect talaga siya. Ang sarap. So, nice try for me. So, I think gusto kong ulitin pag may bisita. Nasobrahan lang talaga siya ng luto. Ng oras guys. Pero talagang ang pagkaluto niya is perfect ang lasa niya. Hindi siya ganong matamis. Kasi nga yung ginamit natin is yogurt. Sobrang sarap niya guys. Parang hindi mo malasahan yung pumpkin niya. Kasi konti lang naman yung pumpkin natin. More on cheese ang lasa niya. Yun lang guys. Thank you for watching.